Isa ka rin ba sa mga nabighani ng Yamaha Sniper 155 ngayon? Anong tingin mo dito sa bagong Yamaha Sniper 155 Cyan Metallic 2024 model? By the looks of it, napaka-sporty at aggressive niya. Bibilhin mo na ba? Wait, panoorin mo muna ang pros and cons ng Sniper 155 ngayon. Roll intro! Pinaka-paboritong variant ko talaga sa Sniper 155 ngayon ay etong Cyan Metallic. Kasi glossy finish siya at napakalakas ng dating sa kalsada. Unique ang kanyang design at napaka-sporting tingnan. But before we proceed with our main topic, let's get to know the engine. Meron itong 155cc fuel-injected engine, single cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid-cooled, single overhead cam, na kayang mag-produce ng maximum power of 17.7 HP at 9,500 RPM. Ang lakas ha! At merong maximum torque na 14.4 Nm at 8,000 RPM. Meron itong 5.4 liters of gas tank. Fuel consumption nito ay 43 to 50 km per liter. Tipid na nun ha. At top speed lang naman na 130 km per hour. Hanip sa bilis. Now let's proceed sa kanyang pros and cons para sa Yamaha Sniper 155. But before that, disclaimer muna. These cons may not be an issue sa inyo. Yung details na nakuha natin ay based na din sa experience ng mga tropa natin at sa mga napapanood na din natin. And these are the 7 cons of Yamaha Sniper 155. Number 1 is yung kanyang hindi mawala-walang tensioner issue. Ito na talaga yung hindi mawala-wala na issue even dun sa mga former Sniper 150 pa lang eh. Ang tensioner issue yung parang helicopter sound ng makina. So kung walang ganitong tunog ang sniper nyo is mas maganda ano. Pero if ever meron ng maingay na helicopter sound is mas maganda kung papalitan nyo na sa Yamaha. Number 2 is ang kanyang malubak na fan shock. Well, expected na yun kasi naka-regular telescopic fork lang ang harapan. Sometimes may lagutok pa nga eh, even sa mga humpy area. Lalo na kung mabigat ka na rider. Number 3 is ang kanyang limited gas tank. The gas tank sa Sniper 155 ay meron lamang 5.4 liters of gas. So mas maganda sana kung nilakihan nila ng konti, let's say around 8 liters para mas convenient siya especially in long rides. Number 4 cons is ang kanyang mainit na makina. Nasabi sa isa sa mga tropa natin, sniper owner, na even sa mga bagong kuha pa lang ng mga sniper is mainit daw ang makina nito even naka-liquid cooled na. Well, ramdam mo yung singaw na init sa mga side fairings banda. So, later on, pag habang tumatagal naman daw yung sniper is nawawala naman daw yung init. Number 5 is yung accelerator cable niya is madaling maputol. Legit yan kasi yung positioning ng accelerator cable natin is medyo paahon compared sa nakaraang Sniper 150. Kaya nagkakaroon ng metal casting. Kaya madali siyang maputol. Anyway, pwede nyo naman lagyan ng silicone yung cable niya mismo para in case may contact sa metal is merong nag-handle ng casting. Number 6 is pahirapan tanggalin ng fairings. Well, legit siya. Kasi kailangan mo mag-ingat sa pagtanggal ng fairings nito, especially kung mahilig kang mag-DIY. Kasi halos konektado lahat ng fairings. So, posibleng mabali yung mga locks in case tinatanggal natin yung mga side fairings nito. The last one is ang kanyang headlight. So, mahina talagang headlight niya sa gabi. So, kailangan mo talagang magpakabit ng MDL para mas safer ang biyahe mo during night rides. And those are the 7 cons sa Yamaha Sniper 155 ngayon. And let's proceed naman sa kanyang 7 pros of Yamaha Sniper 155 ngayon. Number 1 is ang kanyang design. Well, legit talaga na head turner ang motor na ito. Aside sa aggressive at sporty itong tingnan, ay napaka-unique din ng kulay nito. Cyan Metallic. One of a kind na design. The second one is ang kanyang fuel efficiency. Yes, it has a better fuel consumption of 43 to 50 km per liter depending on your throttle handling and road condition. The third one is ang kanyang additional features. Meron itong additional switches for better safety. Meron itong hazard switch, pass light switch, at engine kill switch. The fourth one is ang kanyang big tires for front and rear. Added visibility na din ito mga master for better road stability and handling. The fifth one is ang kanyang comfortability. Well, it has a better riding position compared sa mga ibang underbow nito at easy handling ang manobela nito na parang ang gaan lang itong dalhin. Pang-anim ang kanyang good performance.
Well, meron itong power when talking about speed and torque. May top speed lang naman na 130 km per hour for stock engine. Napakabilis na nun ha. Big plus para sa mga mahilig sa speed. Number 7 and the last one is meron itong assist slipper clutch and VVA technology. And it's a big plus para sa atin mga riders. Assist slipper clutch for smooth downshift even in high RPM. And VVA for additional power but less fuel. And those are the 7 pros and cons for this Yamaha Sniper 155 Cyan Metallic for this year 2024. Again, wala pong perfectong motor. Always po na meron itong downside. But the question there is kung kaya mong i-handle ang downside nito. Well, if you have extra money, meron naman tayo mga aftermarket accessories to solve pa din yung mga issues natin. Yun nga lang is mapapagastos po tayo. And that concludes our vlog for today. This is Joe Motology saying ride safe po sa ating lahat mga master.